Okay, ladies and gentlemen, Davao City, Panakan Public Market. Itong lugar to dito, marami talagang mga nasagasaan. Marami na ba? Actually, isa lang yung narinig ko no. Pero sana nga hanggang doon na lang no. Sana isa lang, sana nga lang ay isang tao lang talaga ang nasagasaan dito at sana nga ay hanggang doon na lang. Huwag nang madadagdagan. Kasi one time merong babae ba 'yon? Nurse yata or basta 59 years old na nakaladkad siya, nasagasaan siya ng mga malalaking malalaking sasakyan na yan, no? Mga cargo trucks, mga prime movers, mga wing vans, basta maraming mga trucks na dumadaan dito. Kasi sa mga hindi nakakaalam, sa Davao City matatagpuan ang pinakamaraming industrial plants ay dito sa may bandang Barangay Panakan. Ito kung saan tayo nakatayo. Unahan nito ay Barangay Tibongko, Ilang, mga ganyan, no? Tapos papuntang Bunawan. So yung mga lugar na yan, maraming mga steel plant, basta marami, no, mga paggawaan ng kung ano-ano na lang lahat, no, mga paggawaan ng kahoy, plywood, paggawaan ng mga karton, no, for example Steniel sa Bunawan. Ewan ko kung may Steniel pa rin ba ngayon, no. Talagang back in the days, talagang isa yan sa mga stepping stone ng mga kababayan natin dito sa Davao City. O pagkatapos mag high school, so pag wala nang pang-aral, pang-college, so diretso na sila trabaho. Imbis tumambay, trabaho, Steniel. Anyway, so yun na nga, itong lugar to dito, daanan talaga to dito ng mga, kaya nyo, no, kita nyo naman, mga wing van, prime movers, lahat, no. May karga-karga lagi yan. Every 5 PM yata, or alas 7 ng gabi. Correct me if I'm wrong, pakicomment nga dyan sa mga taga Davao na pamilyar or sweeto, no. Familiar or kabisado yung truck ban, oras ng truck ban dito sa Davao City. Basta pagkakalam ko, pagka Sunday and Saturday yata ay walang truck ban pag yun na nga, sa araw na yun, weekends. Pero sa weekdays naman, lang, during daytime, like alas 5 yata ng madaling araw, bawal na lumabas ang mga truck na ganyan kadami, kalalaki. Hanggang alas 5 ng gabi or alas 7 ng gabi, I'm not sure. So time check, alas 8:48. So ito yung hitsura, oh. So sino ba naman ang hindi masasagasaan yan? Ako nga, physically fit pa tayong tumawid. Physically, ganyan yan, oo, yan. Nakatakot, di ba, no? Kasi siya, blind spot. Tapos may mga bobo pang mga driver na humaharurot, no? For example, sa kabilang lane, ganyan yan, no? Example yan, bobo yan, oo. Ayan, yung blue na yan. Kita niyang nagsihintuan na yung mga sasakyan. Oh, nagpatakbo siya ng mabilisan. Talagang tulin yung takbo niya. Tapos pedestrian lane pa. Kaya nga dito sa Davao City, hindi lang defensive driving, no? Defensive pedestrian din dapat. Hindi ka basta lang magpakampante o komportable, feeling safe dahil sa ikaw ay nasa pedestrian lanes. Kasi maaari ka pa rin talagang masagasaan, makaladkat at mamatay. So kaya ingat, no, sa mga taga Davao, mga pedestrian. Hindi sa mga taga Davao, no, kahit saan na lugar sa Pilipinas. Marami talagang nadidisgrasya. Marami talagang napapahamak sa pedestrian lanes kasi nga masyado tayong komportable, masyadong relax, no, na ibig sabihin is masyado tayong tiwala sa mga driver na nagrerespeto talaga sa pedestrian lanes, no? So sorry to say this, sorry to tell you, real talk tayo, karamihan ngayon karamihan, yun ang sasabihin ko talaga. Kahit dito sa Davao City, karamihan talaga sa mga driver dito na makikita natin, no? Kahit yung mga jeep, mga sabihin nyo na hindi naman, baka may masabi mga taga Davao na ay hindi taga Davao yung mga yan. Actually hindi rin possible, no? Sa sinasabi kong karamihan ng mga driver na nakikita dito sa Davao City, maaring mga kalahati niyan mga taga ibang rehiyon at kalahati naman doon ay nasa Davao na talaga nakatira. For example, yung mga pampasayrong jeep nga ay inaapakan yung mga pedestrian lanes, tapos binubusinahan yung mga tumatawid, lalo pag matanda. Ako ay naaawa, pero wala. So isa yun sa rason bakit natin nasasabi na real talk, truth hurts, or tawag dyan, aminin natin, tanggapin mo natin o hindi, talagang maraming mga driver ang walang respeto sa pedestrian lanes ngayon. Kaya ingat pa rin tayo mga mga tumatawid, no, mga pedestrians. Tapos ang pa dito, yun nga, bali itong lugar to dito, ang Panakan Public Market kasi to dito, no. So sentro ng barangay. So dito yung palengke nila sa may anong distrito ba to? Budawan District. Anong ba distrito? Bilong hindi siya congressional district kundi sa administrative district, saan siya bilong. So Buhangin, no? Buhangin pa ba siya? Buhangin District.
Oh, daming ano dito, mga sasakyan, daming mga tumatawid pero walang tulay. Alam niyo yun, napakalaking halaga. Ewan ko ba bakit hindi pa makapag-provide ng ano natin, City Government of Davao City na tulay. Bago siguro tayo bumili ng ano, helicopter, chopper kasi ano no, I don't know kung nakabili na ba or paparating, nakabili na ba na hindi pa nakarating no ang yung order. So ang galing nun, parang pang ano kasi yun, pang search and rescue yung purpose. So maganda yun na happy tayo doon pero sana naman no, shout out dyan, Mayor Baste o kung sino ba dyan makakarinig ng mga taga-admin ng Davao City. So kung afford ho natin na, afford naman natin, afford nga natin magbili ng ano, mag-acquire ng mga bus units na electric vehicle, modern, makabago, high-tech, high-end, no, smart bus. Afford natin yon. So what more ang katawag nito, yung tulay. Kaya natin yan, no? Sana papagawa na as soon as possible kasi nakakatakot nga talaga siya. Oo. Tingnan mo, wala. Pedestrian lanes lang. Anong laban niya, no? Oh, blind spot, 'di ba? Mostly mga malaking truck kaya niya, no? 'Di ba? Hindi nila makikita lalo kung mga batang maliliit o mga senior citizen na maliit din ang katawan. Tapos yung damit pa nakaitim, hindi yan visible ha. Sa mga sa mga nasa loob na sasakyan, hindi makikita yan. Hindi yan visible. So, ewan ko lang bakit ang mga taga I don't know, no, comment nga dyan sa mga taga rito sa may Panakan Public Market. Pakisabi nga sa akin dito or pakicomment nga dyan kung kayo ba ay nasanay ng makipagpatintero. Oo, lakas kayo ng mga takbo na yun, oh. Diba? So, nakatakot. Kayo ba ay nasanay na? Or ilang years kayo dito na nakipagpatintero sa mga sasakyan? Pagkakaalam kayo, ay na yun, sa aking observation lang, parang nagsimula yatang maging dumami ang sasakyan sa Davao City is mga 2010. Yan, nagsisimula na diyan yung mga pagdagsa ng mga maraming tao sa Davao at mga negosyo hanggang sa nagkaroon na ng maraming empleyado dito na sa Davao hanggang sa nagustuhan ng Davao City dito na naninirahan kasama ang pamilya nila. Plus 2016 naging presidente si Tatay Digong at doon na nag-boom talaga ang Davao City ng sobra-sobra. Kaya ang dami ng mga sasakyan gaya niyan ang makikita natin. Oh, katakot kaya. O paano ka diyan lulusot? 'Di ba? May kipagsapalaran ka, 'di ba? Nakatakot. Delikado masyado. Very risky and dangerous. Oh, laki niya no, mga sasakyan. Okay lang kung mindful yung mga driver ng mga malaking trucks. Gaya niya no, laki niya no. Kung mindful sila sa mga tumatawid, walang problema. Ibig sabihin, mindful, gaya niya no. Lakas manakbo. Diba nakatakot no? So para sa mga taga Panakan Public Market area, ako sa inyo, ako nakipag-usap ngayon no? Kumusta kayo dyan no? Ilang kayo ba ay nasanay na lang? Or every time ba na kayo tumatawid dito ay lagi pa rin kayong kinakabahan? Siguro kung meron akong pamilya dito, andito yung nanay ko o mga pamangkin ko no? Na dito nakatira, tapos kailangan lang mag-cross everyday. So parang para ako'y takot. Para sa kanila, parang hindi ako maging komportable. So sana magawan to ng Davao City. Pero parang doon sa article na yon, ayun ang may nasagasaan dito nakaladkad, namatay. Parang naman yata sa na parang gagawa yata ng tulay ASAP. Sana nga ASAP. Kailangan talaga ASAP talaga siya dapat kasi kawawa yung mga senior citizen, bata at buntis na patintero, makipaghabulan. Yan, very good si Kuya Hagren kasi naghinto talaga siya before pedestrian lanes. Okay, sabi na tayo dito. Baka sagasaan pa tayo. Oh, tingin-tingin muna. Dami pa naman bubo na kita na nga huminto na ngayon isa. Overtake pa. Alright. Oh, tinan mo si ma'am, di ba? Tatawid yan si ma'am. So, nakapedestrian yan pero hindi siya pwedeng pakampante no dahil nakatakot nga ang lugar. Ibig sabihin yung kalsada maaari ka talaga masagasaan. So footbridge is the key. Oh, yan. Okay, very good. Congrats sa katawid na si ma'am ng ligtas. So yun lang, thank you for watching. I have to say bye bye and ingat sa pagtawid ha mga taga Davao o kahit saan man na lugar sa Pilipinas. Huwag pa kumpiyansa, huwag natin isiping ligtas tayo dahil lang sa pedestrian lane kasi kita nyo naman harurot
lakas manakbo. Yan, tatawid si kuya. Okay lang kung mga ganyang ano, mga edad ang tatawid, kayang makipagpatintirohan yan, di ba? Para na tong ano nasa EDSA, alala ko tuloy yung EDSA. Muntik na akong mamatay doon sa EDSA dati. Kasi nga, sanay ako sa Davao City na tatawid ng parang kakagising lang sa bahay na dumaan sa banyo, sa sala. Di ba? Para ako yung nasa sala lang, tumawid. Sa ano yun? Sa Maylitix, Commonwealth. Oh. Ngayon, 12 ha, at 12 lanes. 12 lanes, 12 lanes. So ngayon ang ginawa ko, yan na sila oh. 'Di ba? Stop ng ano yan, stop sign sa kamay. So ano nga, ulitin ko, muntik na akong mamatay sa Maylitix. It's 2009. Oh, first time ko makaapak na Manila 'yon, no, from Davao. Kumbaga ang magiging headline sana noon sa South sa Mindanao, ano 'yun? Tawag dito basta yung telepatrol sa Davao sa ABS-CBN, no? Maaaring ilagay doon sa headlines na taga Davao first time makapuntang Manila nasagasaan patay. Di ba nakakaya bila isang Davao-enyo? Nakakaya yun, no? Isang Davao-enyo na ano, sanay, no? Sa malaking syudad, disiplinado ng mga taga Davao pagdating sa ano, Commonwealth Avenue, yun, namatay. Kasi hindi ako nabasa, kita ko naman yung ano, yung bawal tumawid. Wala, hindi ko nakita yung bawal tumawid dito. Kumbaga, marami akong nakikita kasi matagan doon. Mga tumatawid sila, nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Tapos, ako sumunod din, sabi ko. I mean, syempre, sabi ko, ay anong magagawa lang hindi ko kayang gawin. So, kaya nila, kaya ko rin tumawid, no? So, 12, that's 24 lanes yung dadaanan mo. Sa unahan naman, merong footbridge doon, may overpass sa may bandang Iglesia ni Cristo, papuntang Commonwealth Market. So, ang layo pa kasi lakarin, tas ang init. Ayun, pagkadating ko sa third lane, ako'y bumalik kasi yung nauna sa akin, kasi kung mabangga siya muna bago ako. So, may chance pa akong makailag. Pero nangyari, bumalik ang gago. So, ako'y bumalik din. Pagbalik ko, na humarurot yung canter na tawag na ito. Ang tawag dito, canter na yung container van, yung nade-deliver ng mga meat, mga karnihan. So, ang nangyari, ayun, bumalik din ako. Ayun, okay. Tapos hindi uso ang ano sa Commonwealth Avenue nung araw, hindi uso yung preno. Kaya naman pala lang ang ano, yan tingnan natin yung ano yung yan, 60 kph. Paano ka mabuhay diyan, 'di ba? Takot niya. 60 kph para sa mga light and trucks naman and buses ay 50. No, grabe no, bilis. Kaya pala humarurot. Kaya pala malalakas takbo dito. Dapat 20 lang, 20-30. Kasi national highway kasi to dito. Pero pwede siyang mag slow down into 20. Diba? 20 na lang to dapat para yung mga masagasaan, daplis lang. Hindi talaga mamamatay. Daming tao to dito, no? Bakit ito nasilip ng natin? Davao LGU, no? Ating taga traffic management. Hindi siya safe. So yun, ulit balikan ko lang Muntak na akong doon namatay, so nakahiya yun. Kasi nga dati 2009 ako umalis, diba, ng Davao papuntang Manila. So sanay nga ako dito. Tayo mga taga Davao, sanay tayo dumaan, tumawid sa kalsada na nakagano na yung kamay. Stop sign. Kasi ang takbo naman talaga dati sa Davao, hindi naman talaga pang mabilisan, pang malakasan. Sobrang natin, relax and komportable ng araw. Ngayon talaga ay stressful lang tumawid ng kalsada. Gawaan nga siya. Mga sasakyan, bubusinahan ka. Alam yata nagmamadali. Oo, para yung kultura ng mga taga Manila nabit-bit dito sa Davao. Yan isa pa yan sila. Pedestrian lane. Katakot dito. Sa pagtawid buti naman ganyan. Nice one. Nagsirbatuhan.
Bata ha, oh, PWD. Gago yun ah. Yan oh, anong plate number yun? Kita ba? Nako, blur yung cellphone natin, sorry. Nambubusina siya sa ano? PWD, tapos kayong may kargang bata. Nako, pitsang pedestrian ha.